Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko ang tagumpay ninyo. And what pag-uusapan natin? Okay? Alam ko karamihan sa inyo mga plantita and others are plantitos who love flowers. Yung iba don't have green thumb but they love flowers. So, pag-uusapan natin ngayong gabi ang mga good luck flowers na pwede natin ihanda as we receive bagong taon. Okay? Sa pagpasok ng bagong taon, ang mga bulaklak or the lucky flowers ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa para sa magagandang hinaharap. Ang mga ito ay sumisimbolo po ng pagbabago at pag-unlad. Hindi lamang dyan, ito din po ay sumisimbolo ng tagumpay. Habang tayo ay nagbabalik tanaw sa nakaraang taon, as we end 2024, ang mga bulaklak na pwede nating i-consider as the lucky flowers ay nagbibigay ilaw sa ating hinaharap. At ito ay maaaring magbigay ng lakas at inspirasyon para sa bagong taon. Alright? So, iisa-isahin natin ngayong gabi po. Iisa-isahin natin ngayong gabi. Ano, at kikilalanin natin ano-ano yung mga flowers na iyon. Okay. Unang-una, when we consider a flower as lucky flower, una nating titingnan is yung tamang kulay. Because may tamang kulay na dapat tayong ikonsidera as we choose the type of flowers that we are going to prepare, na isasali natin sa buffet table natin, na ilalagay natin sa mga sala natin, na ilalagay natin sa mga bedroom natin. So, we need to choose the right color. At ngayong gabi, kikilalanin natin ang kulay at simbolismo ng mga bulaklak na ito. Simulan natin sa pula. Ang pulang kulay po ay sumisimbolo ng passion. It symbolizes energy. And of course, it symbolizes happiness, kaligayahan. Ulitin ko, ang sumisimbolo ng mga pulang bulaklak ay the passion that we have, the passion that's within us, and the energy. And of course, because of that energy, it transmute to be happiness. Okay? Nagpapasigla. And the yellow. Ang yellow naman o ang dilaw na kulay na bulaklak ay nagre-representa ng kaligayahan, positivity, and good fortune. Magandang balita, magandang good news, good news, and the hope that we have. So that's the symbolism or simbolismo ng dilaw na bulaklak. While the pink color naman is associated with pag-ibig, romance, and harmony. Yung walang gulo, yung malayo sa gulo, yung malayo sa away. We have also the white one. The white ay sumisimbolo ng pagiging dalisay, the purity we have, the clarity of our mind, at bagong simula. That's what white flower symbolizes. Ang purple naman, yes po. Others sometimes would misinterpret that purple flower is only for death and for burial. Our colored flower actually represents our spirituality, our wisdom, and our intuition, our instinct. Ito ang nire-representa ng purple color flower. Isang matingkad na kulay na gustong-gusto rin ng karamihan, an alternate from the red is the orange flower. Ang orange na flower ay sumisimbolo ng pagiging creative, pagiging malikhain, enthusiastic, masiglahin, and the vitality. Ito ang nire-representa ng mga kulay orange. Ngayon, saan naman dapat sila ilalagay? That we have already identified the lucky colors of flower and their meaning. Ang pag-uusapan naman natin is saan-saan dapat natin to ipoposisyon itong mga bulaklak na ito. Pwede tayo maglagay or we can place flowers
in the wealth corner. Sa 2025, our wealth corner is nasa southwest. Uulitin ko, as I gave directions, iba-iba yung tinatayuan natin, iba-iba yung inuupuan natin, iba-iba yung lokasyon natin. So you cannot ask me and I can never answer you asan yung south nyo. But rather, you have to download your compass on your phone or you can buy the traditional compass for you to identify and to recognize asan ba yung southwest ng inyong tahanan. Tahanan man ito o opisina man ito, okay? So, you can place flowers in the wealth corner, okay? Para ma-attract natin yung abundance, kasaganahan, prosperity, ang mga tagumpay na gusto nating makamit. Alright? So, that's one of the good location na pwede nating pagkalagyan ng mga bulaklak. Ulitin natin, we are talking about fresh flowers. By the way, we are not talking about yung mga plastic flowers. It's a big no-no for us to use plastic flowers in as much as possible. Para naman mas mapatibay ang ating relasyon, pag-ibig at family relationship, we can put flowers in our relationship corner. Sa 2025, our relationship corner ay nasa west na bahagi ng ating tahanan. Flowers can enhance love and harmonious relationship. Dalisay, walang away, malayo sa gulo, nagkakaintindihan na relasyon ng ating pamilya, kayo bilang mag-asawa. Okay? So, nasa west corner po or nasa west location na pwede tayong maglagay ng mga bulaklak para mas mainam kung kulay pink, di ba? I have given you kaganina ang iba't ibang kulay at ang simbolismo nito. So, mas mainam na ipapattern natin yung kulay sa ilalagay natin sa specific location. So, for this, sa west, mas mainam kulay pink na mga bulaklak ang ilalagay natin dyan. Now, placing flowers on the health area. Saan ba ang health area sa 2025? Ito po ay nasa gitna. Pag-ingatan po natin ang ating kalusugan dahil isa sa pinakamalaking challenge natin ay ang kalusugan sa 2025. So we can put flowers on the center of our house, on the center of our living room so that it can promote well-being and vitality. Okay. Isa sa mga guide pagdating sa paggagamit or sa guide natin, a feng shui guide natin as we embrace use of flowers ngayong bagong taon as we welcome the new year. Unang-una, gamitin natin ang mga fresh at malulusog na bulaklak. Okay? Nevertheless, on January or at the end of this year, usually ang peak season, agawan at bilihan talaga ng maraming bumibili ng bulaklak is undas. Valentine's Day. Ito yung talagang nagtataasan ng presyo ng bulaklak. Ngayon na sinishare ko sa inyo, for sure hindi ganun ka mamahal ng mga bulaklak, but rather ang mas mahal ngayon ay yung mga prutas, yung mga pangsahog ng mga paborito nating hinahanda sa bagong taon. So ito yung mga mamahalin ng presyo, but for the flowers it would be a stable price. Okay, so take advantage of this at mag-set kayo ng i-ready yung vase ninyo and prepare flowers para sa specific location that you wanted to improve. Okay? Unang gabay na sinabi ko ay siguraduhin natin that the flowers are fresh and healthy. Kaya huwag tayong bibili ng because napilitan na lang tayo. Mamili tayo ng maayos. Isipin po ninyo, dead or lantang bulaklak can bring a stagnant or a negative energy into our spaces, into our home, into our bedroom, into our the entire house. So keep the water clean sa mga vases na paglalagyan natin. Change it in as much as possible. Huwag hahayaan na pupugaran ito ng mga kiti-kiti and mangangamoy ito. Diba? Almost 5 days, hindi nyo pinapalitan, kaya nangangamoy. So, in as much as possible, every other 2 days, or if kaya, every day, palitan nyo ng tubig para walang mamumuhay na kiti-kiti. Mas healthy, mas magiging healthy ang bulaklak natin. Mga bulaklak na ilalagay natin sa vase. Pangalawa,
pumili ng tamang vase na gagamitin natin. Other people call it as vase. The common Filipinos, we call it flower vase. Okay? So, pumili tayo ng hitsura or shape ng mga vases that complements the flower and the overall decoration ng space natin. So, the shape of the vase also matters, okay? So, for example, ang bilog or pabilog na mga vase can represent unity and harmony, while yung pahugis square or rectangular na mga vases sumisimbolo naman ng stability and the grounding energy that we have. Iwasan din natin yung mga matunok, yung thorny at mga nalalanta na mga bulaklak, okay? In Feng Shui, thorny, matunok, may mga tinik, and dried flowers, kasi may mga binebentang mga dried flowers. So, I don't encourage you to buy those dried flowers. Always tayo, when we talk about Feng Shui, we always ask you guys, and we also do, bumibili kami ng fresh flower. Maganda tingnan yung mga dried flowers, and it lasts for many years. But, consider that ano ang dala ng may mga tinik-tinik at ano na ang dala ng mga dried flowers. Dried flowers invites negativity. It can bring sharp and stagnant energy sa loob ng ating tahanan. Up to it fresh, matingkad na mga kulay that promotes positivity and good energy flow. Okay, ngayon magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga bulaklak na pwede nating gamitin sa bagong taon. Isa na dito ay ang mga peony flowers. I don't know if you're familiar with peony flowers. Ito'y sumisimbolo ng pagkakaroon. You have, okay? You own something. Pag-unlad at pagiging maswerte sa pag-ibig, okay? Yan ang simbolismo ng mga bulaklak na peony. You can see that on the screen, how a peony flowers looks like. Iba-iba din yung kulay nito. Pangalawa sa listahan natin, halimbawa na pwede kong maibigay sa inyo are the orchids that we have. Orchids, nagbibigay ito ng maswerte pagdating sa, or nagbibigay ito ng swerte pagdating sa pag-ibig, pag-unlad, at ang pagiging masayahin. So, you can choose among with your favorite colors depending on binigay kong gabay sa mga meaning ng bulaklak at ang kulay nito. Okay? So, orchids ay pasok po. Lily na mga bulaklak or lilium, sumisimbolo ng pagkakaisa, pagiging maswerte sa pag-ibig at change or pagbabago. That's what lily represents. Maganda ang mga lilies, and it comes with variety of colors. Kayo na po ang bahala ng kulay na pipiliin ninyo depending on ano ang gusto nyong ma-improve sa inyong tahanan. And of course, ang walang kamatayang sunflower, and most of the people I know I love sunflower dahil sa kulay nito. It looks like a sun. Ito yung nagbibigay ng pagiging maswerte, pagkakaroon ng pag-asa, pag-unlad, at pagiging masayahin. That what represents sunflower. I don't know, because it's a rainy season, kung marami bang sunflower na available sa mga paborito nating bilihan ng mga bulaklak. Siguro kung meron man, medyo siguro pricey sila ngayon. Okay? Kahit yung maliliit na sunflower, it doesn't matter. Malaki man o maliit, it represents the same, and it create the same vibration and energy. Daffodil, ang mga daffodil naman ay sumisimbolo ng pagbabago. Ito ay sumisimbolo rin ng pag-unlad at ang pagiging maswerte pagdating sa pag-ibig. We have the plum blossom, or mas familiar tayo sa cherry blossom, di ba? Makikita natin to sa Japan. So, actually, meron na rin tayong version ng mga ganyan dito sa Pilipinas. I've seen a few trees in some location sa bansa natin na may mga cherry blossom. So, ano ba ang simbolismo ng cherry blossom? Ito yung nagbibigay ng swerte at kasaganahan, pag-unlad, kasama na dyan at ang pag-ibig at the joy and happiness. Yan ang dala ng plum blossom. While we have the chrysanthemum, ito ang
kadalasan meron talaga sa mga bilihan natin ng mga bulaklak dito sa Pilipinas. Sumisimbolo ito ng pagiging maswerte both sa pag-ibig, sa hanap buhay, sa pag-unlad, at pagbabago. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bulaklak ayon sa elemento. Pag pinag-uusapan natin is the fire element or apoy na element, ito ay nasa south na sector. So, pwede tayo maglagay ng peony, lily, at sunflower. Yun. While the water element naman, nasa north ito. So, we can put orchid, we can have the plum blossom, or the chrysanthemum. While yung earth element ay nasa gitna. So, ang magandang pwede natin ilagay sa center is daffodil, sunflower, o di naman kaya pasok pa rin yung chrysanthemum. While the air element, okay? The air element, it could be east or west. Pwede tayong gumamit dito ng mga lilies, mga orchids, and even the peonies. And kita-kita po tayo bukas ha, another exciting topic po. And there are upcoming vlogs pa po na hinahanda po natin. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa tiwala, sa pagmamahal. Ingat po kayo always. I love you all. Good night. Merry Christmas.